Jenny, pakitapon naman to sa likod. Utos sa kanya ng kanyang amo. Agad na napalingon si Jenny kay Mrs. Marisa, ang may-ari ng grocery na pinagtatrabahuan niya. Agad siyang ngumiti dito. Okay po! Sagot niya dito at patakbong nagtungo palapit sa ginang. Oh, dahan-dahan na, madudumi ang mga yan dahil naglinis na ako sa storage room. Paalala ng ginang. No problem, Ma'am Marisa, kaya ko po to. Kampante na sambit niya, saka nakangiti at confident na binuhat ang box na may lamang basura. Ngunit bago pa man siya makalayo ng ilang hakbang, ay natisod si Jenny sa isa sa mga box na inayos niya kanina. Napasigaw si Jenny at maging ang mga kasamahan niya ay nagulat na napatingin sa kanya. Jenny! Akma pa sanang lalapit si Ken, isa sa mga kasamahan ni Jenny sa trabaho, para sana tulungan ng katrabaho. Ngunit huli na ang lahat nang marinig ang malakas na pagbagsak nito sa sahig. Napapikit na lamang ang mga taong nakakita nito. Naanimoy nasaktan din sa nakita nila. Paano ba naman kasi? Nauna ang mukha ni Jenny, kaya naman pakat na pakat ang mukha nito sa sahig. Napasapon naman ang kanyang noo si Marisa nang makita na nagkalat na naman ang mga basura na inayos nila kanina. Ayos ka lang, Jenny? Nag-aalalang tanong ng mga kasamahan niya nang makalapit ito sa kanya. Tinulungan siya nitong tumayo, saka pinagpaga ng kanyang damit. Ayos lang ako. Sorry, Ma'am Marisa. Lilinisin ko na lang po. Nadapa po ako eh. Natatawa sa sarili na sambit ni Jenny. Nahihiya siyang napakamot sa ulo. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang si Marisa. Hay, sabi ko naman sa'yo na mag-iingat ka. O siya, dalian niyo na lang at baka mamaya dumami ang tao. Mabaho pa naman yan. Sambit nito sa kanya, saka tumalikod. Napayuko naman si Jenny. Yes, madam, masusunod po. Sambit niya dito habang nakayuko. Mabilis siyang kumilos at inayos ang mga kalat. At Jenny? Yes, ma'am. Tignan mo yung ilong mo, nagdudugo. Mag-iingat ka sa susunod, please. Sambit ng amo sa kanya habang nag-aalalang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Tila ba'y natigilan naman si Jenny at napatulala na lamang sa amo kahit na nakatalikod na ito. Gaga, ayusin mo nga yung ilong mo. Oh, nagdudugo na. Paggising sa kanya sa realidad ni Sharla, isa sa mga kasamahan niya. Agad siyang inabutan ng tissue nito na ipinuna sa ilong niya. Ang ganda talaga ni Ma'am Marisa, no? Wala sa sariling sambit ni Jenny. Naalog na naman ba yung utak mo, ha? Bilisan mo nga dyan, may mga customer na, oh. Sambit ni Sharla sa kanya, saka ibinigay na ang buong tissue box. Ay, salamat. Sambit niya dito, saka nagpatuloy sa pagpupunas ng dugo. Kailangan mo ng tulong, Jenny? Tanong sa kanya ni Ken. Nag-aalala rin itong nakatingin sa kanya, bago tumabi sa kanya at umupo sa gilid niya. Ayos lang ako. Nakangiting aniya dito habang nakangiti sa lalaki. Mag-iingat ka kasi sa susunod. Pang-ilang aksidente mo na yata to simula nung nagtrabaho ka dito eh. Sambit nito sa kanya. Ewan ko ba? Bigla ko nadapa eh. Medyo clumsy talaga ako dati pa. Natatawa na lamang si Jenny sa sarili, lalo pa nang dumaan sa kanyang isipan ang mga pinagdaanan niya noon. Ilang linggo na ring nagtatrabaho dito si Jenny, kaya kahit papaano ay kilala na rin siya ni Ken. Kilala niya ito bilang masiyahin, positibo sa buhay at tipong hindi mo ito makikitang malungkot o umiiyak. Nung una niya itong nakitang umiyak ay noong mabagsakan ng upuan ng paan nito na nabitawan ni Jenny. Hindi niya alam kung maawa ba siya dito dahil maski si Jenny ay natatawa dahil sa sariling katangahan. Aminado naman ng dalaga na clumsy siya. Ngunit kahit ganon, ay hindi ito magagawang kamuhian ng mga kasamahan at maging ng boss nila. Dahil mabait si Jenny at ginagawa naman ito ang best niya sa trabaho. Ken, patulong naman dito! Pareho silang napatingin ni Ken kay Charlene nang marinig nila ang sigaw nito. Napansin nila na medyo marami na nga ang mga customer. Napatayo na sina Jenny at Ken. Ayos lang ako. Kailangan na yata ni Charlene ng tulong. Ako na ang bahala dito sa kalat. Sambit ni Jenny. Sige, tulungan ko lang din siya sa pag-pack. Sambit ni Ken, saka nagtungo na palapit sa counter upang ikahon ang mga pinamili ng mga customer nila. Napatingin naman si Jenny sa tissue na may bahid ng dugo. Hay nako, mauubusan ba ako ng dugo kung halos araw-araw ako nagkakasugat? Parang kahapon lang eh,
nahiwa ko ng kutsilyo. Tapos ngayon, nosebleed naman. Siguro, iinom na lang ako ng dugo ni tatay kapag naubusan ako, kesa bumili pa. Natatawang biro niya sa sarili, saka napatingin sa mga kalat sa sahig. Nag-umpisa na siya sa pag-aayos ng mga kalat. Winalis na niya ito at saka inilagay sa sako. Nang papunta na siya sa basurahan sa bandang likuran, ay napansin niya ang isang lalaking nakamask. Nakasuot ito ng itim at makapal na jacket, habang ang pang-ibaba naman ay cargo pants. Nakaupo ito sa di kalayuan at masama ang tingin sa mag-couple na kumakain sa tabi. Napangisi naman si Jenny. Eto si kuya, stalker siguro yun. Ang lagkit ng titig kay ate oh. Sa isip-isip ni Jenny habang itinatapon ng basura. Maya-maya ay umalis na ang couple sa tabi. Ngunit hindi naman ito sinundan ng lalaki. Bagkus ay napatingin naman ito sa isang bata na may dalang mga tinapay. Napakunot noo si Jenny. So hindi siya stalker? Ano kaya ang tinitignan ni kuya? Takang tanong niya habang pilit na sinisilip ang mga mata nito upang tingnan kung saan ito nakatingin. Ngunit nagulat siya dahil nakatingin na pala ito ng matiim sa kanya. Agad siyang napaiwas ng tingin. Kakagulat naman si kuya, nakita tuloy ako. Sa isip-isip niya, saka dali-daling pumasok sa loob ng store. Nakakahiya, baka mapansin niyang nakatitig ako sa kanya kanina pa. Sa isip-isip niya, bago na pailing. Hays, bahala na nga. Sambit na lamang niya sa sarili, saka naglakad na papunta sa counter upang tulungan ang dalawa sa pagtatrabaho. Sa totoo lang ay 4:00 pa lamang, kaya naman may isang oras pa bago ang shift niya. 5 kasi ang out ni na Ken at Charlene dito, at siya naman ang papalit at si Kay na hinihintay pa niya ang pagdating. Nakikipagtsikahan lang siya sa dalawa hanggang sa dumating na ang oras ng shift niya. Dumating na rin si Kay, kaya naman nag-umpisa na sila sa trabaho. Kay! Pahingi ako! Wala na ba? Tanong ni Jenny dito. Napatingin naman si Kay sa kanya. Wala na, inubos ko na. Sagot nito sa kanya. Nagdala kasi ito ng ginataang bilo-bilo kanina at paborito pa naman sana iyon ni Jenny. Ang kaso, inubos na pala ni Kay. Hindi ka man lang nagtira sa akin. Sabi ko pahingi ako eh. Nakangusong sambit ni Jenny. Ayoko nga. Binili ko yun eh. Tsaka paborito ko rin yun. Kaibigan mo naman ako eh. Walang kaibigan pagdating sa pagkain ano? Sambit nito sa kanya. Napanguso na lang tuloy si Jenny, saka bumalik sa counter. Ilang saglit lamang ay nakaramdam ng sakit sa tiyan si Kay. Kay, may naamoy ka? Parang hindi ba nagana yung air conditioner ni Ma'am Marisa? Iba na ang amoy dito sa loob eh. Hindi naman sumagot si Kay. Bagkus ay natahimik lamang sa isang tabi. Lumapit si Jenny sa pwesto ni Kay para sana tignan ng aircon. Ngunit doon na niya naamoy ang hindi kaaya-ayang hangin. Ang baho! Wisit! Umutot ka? Hindi makapaniwala na tanong ni Jenny habang nakatakip ang ilong. Ang sakit ng tiyan ko eh. Nahihirapang sagot ni Kay. Hampasin sana ulit ni Jenny ang baklang kasama. Ngunit isang malakas na tunog ang narinig nila. Prrrrt! Kay! Malakas na sigaw ni Jenny at agad na napatakbo pabalik sa counter. Mabuti na lamang at wala silang customer ngayon, kaya naman tumakbo na agad si Kay papunta sa banyo. Ang sakit ng tiyan ko, natatain na ako! Nagmamadaling sambit ni Kay. Hindi naman alam ni Jenny kung tatawa ba habang nakatakip pa rin ang ilong. Buwisit ka, Kay! Ang dami kong tawa! Natatawang sambit ni Jenny sa sarili habang halos hindi na makahinga. Narinig niya pa mula sa kanyang kinatatayuan ang pag-iri nito na animoy nahihirapan na maglabas. Natawa na lamang si Jenny habang pinupunasan ng luha. LT talaga! Sambit niya habang nagbubuga ng conditioner spray sa paligid. Habang nag-i-spray ay isang lalaki ang pumasok. Welcome po, sir! Bati niya dito nang magtama ang kanilang paningin. Hala, si Kuyang Stalker! Mahinang sambit niya, ngunit agad rin siyang napatakip ng bibig. Hindi niya inaasahan na napalakas ng bahagya ang pagsasalita niya. Ay, sorry po. Sambit niya dito. Hindi naman siya pinansin ng lalaki at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Nang matapos na sa pag-spray si Jenny, ay bumalik na siya sa front desk.
dahil baka magbayad na rin si kuya. Tahimik lamang na naglakad ang lalaki papalapit sa kanya. Wala itong dalang anumang binili. Nakalagay ang 2 kamay nito sa loob ng bulsa ng jacket. "Hello po sir! Ano po sa inyo?" Nakangiting sambit nito. Bahagya pang napangyuwi ang lalaki, marahil ay dahil sa matinis na boses ni Jenny. Bahagyang sumenyas ang lalaki at sinabing lumapit ito. Nagtataka man ay bahagyang lumapit si Jenny sa lalaki. "Ano po yun sir?" Tanong ni Jenny sa lalaki habang inilalapit ang tenga dito. Hold up to. Ibigay mo sa akin yun. Sambit na lalaki sa kanya, kasabay nito ay naramdaman ni Jenny ang isang matigas na bagay sa bandang bewang niya. Malapit lang kasi siya sa lalaki. "Po, pero kuya." Sabi nang ibigay mo na eh. Yun lang oh. "Etong isang basket ng tinapay? Gutom ka ba kuya?" Oo, bilisan mo na. Pasalamat ka at hindi pera ang target ko. Ibigay mo na sa akin yan. "Pero kuya." Isa, kundi mabubutas yung tagiliran mo. Kinakabahang kinuha ni Jenny ang mga tinapay na nasa isang tabi. Ito pa naman ang mga paboritong tinapay ni Jenny dahil may kamahalan din ang mga iyon. Huwag kang sisigaw hanggang sa makaalis ako. Naintindihan mo ba? "Pero kuya, sinong magbabayad niyan?" Ha? "Wala ka pong bayad eh." Malamang, hold up nga eh, di ba? "Pero wala akong pabayad kuy." Sabi nang huwag maingay eh. Ang sakit sa tenga ng boses mo. Manahimik ka. Sambit nito sa kanya, dahilan para tuluyang matahimik si Jenny. Napatingin sa kaliwat kanan ang lalaki bago tuluyang umalis sa grocery. Hindi pala siya stalker, hold-upper naman, buwisit, polis. Tatawag ako ng polis. Pero wait, hindi ko na siya makita. Sambit ni Jenny at agad na napatakbo palabas upang habulin ang lalaki. Pasimple niya itong sinundan habang nagtatype sa telepono upang tumawag ng pulis. "Hello po, may na-hold up po dito sa grocery namin." Sambit niya agad sa kausap habang tumatakbo. Hello ma'am, pwede po namin malaman saang lugar po yan? "Dito lang po sa Katipunan, sa bandang tulay, yung grocery doon na malaki." Okay ma'am, nasan po kayo ngayon? "Hinahabol ko po siya ngayon. Kinuha niya kasing tinapay na walang bayad." Galit na sambit niya. Napakunot noon naman ang opisyalis ng pulis na nakausap niya sa kabilang linya. Tinapay? Ha? Miss, hinahabol niyo siya? Huwag niyo nahabulin dahil mapapahama kayo. "Ha? Ang mahal ng tinapay na yon." Sagot naman niya, saka napahinto. Nawala sa kanyang paningin ang lalaki nang makapunta na siya sa isang eskinita. "Hala, nasan na siya?" Takang tanong niya. Miss, umalis na kayo dyan at delikado. Miss? Miss! Sunod-sunod na tawag sa kanya ng kausap sa telepono. Ngunit hindi ito pinansin ni Jenny at patuloy lamang sa pagtingin sa paligid upang hanapin ang lalaki. Hanggang sa maya-maya ay naramdaman na lamang niya ang isang malakas na puwersa sa kanyang batok. Hindi na nagawa pang tingnan ni Jenny ang lalaki dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. "Tinapay ko." Sambit na lamang ni Jenny hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Tss, ang sakit sa tenga ng boses mo. Sambit ng lalaki habang napapakamot sa tenga. Unti-unting nagmulat ng kanyang mga mata si Jenny at bahagya pa siyang napapikit nang maramdaman ang kirot sa kanyang binti. Ramdam niya ang hapdi mula doon kaya ito agad ang tinignan niya. Aray! Napahawak siya nang mapansin ang maliit na pasa dito. Saan galing ang pasa na to? Takang tanong niya sa sarili saka napatingin sa paligid. Inikot niya ang paningin habang pilit na inaaninag ang kabuuan ng lugar. Ngunit kahit ilang saglit pa siyang nakatingin ay hindi niya makita kung nasaan siya. "Nasaan ako? Hello? Hello?" Paulit-ulit na tanong niya saka dahan-dahang tumayo. "Nakidnap ba ako? Pero bakit wala naman akong tali sa kamay o busalman lang sa bibig?" Takang tanong niya sa sarili saka marahan na naglakad. "Hello?" Pakapakapa pa siya hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang harapan. "Oh, pader naman to. Nasaan pa ang pinto? O di kaya yung switchman lang na ilaw?" Takang tanong niya saka nagpatuloy sa pagkapa. What are you doing? Rinig niya bigla sa tinig ng isang lalaki. "Ay, pusa ka!" Napahawak si Jenny sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Napataas naman ang kilay ng lalaki at kasabay nito ay ang pagbukas ng ilaw sa kanyang likuran. Naroon pala ang lalaki na nakaupo sa sahig at may dalang alak sa kamay. Sino ka?" Hulaan mo. "Ha?
Ay malay ko ba kung sino ka? E di wag mo nang alamin. Bara nito sa kanya. Nainis naman si Jenny kaya humarap siya ng diretso sa lalaki. Tinatanong kita na maayos eh. Bakit hindi ka sumagot na matino? Hindi mo rin naman sinagot ang tanong ko eh. Kahit na. At saka, bakit pala ako nandito? Wait. Ikaw yung kumuha sa tinapay ko. Yung hold-upper. Matinis ang boses na sambit ni Jenny na bahagya pang napatili dahil sa gulat ng makilala ang lalaki. Pwede ba? Isa pang tili dyan, gigilitan ko na yung leeg mo. Napahawak tuloy si Jenny sa kanyang leeg. Kasalanan mo naman eh. Bakit kasi nang hold up ka? Tapos yung tinapay pa. Lagot ako sa amo ko kapag yun ang nawala. Baka akong pagbayarin ng kinuha mo. Ang mahal pa naman yan. Sambit lamang ni Jenny kasabay ng pag-cross arm nito. Ilang saglit lamang ay tumayo ang lalaki at dahan-dahan lumapit sa pinto at may pinindot. Naging hudyat ito para tuluyang magliwanag ang buong lugar. Doon lamang nasilayan ni Jenny ang maduming paligid. Nagkalat ang mga basura, pinagbalatan ng pansit kanton, mga chichirya at maging ang iba pang kalat at alikabok. Agad siyang napatakip ng bibig at napangiwi. Ano bang kailangan mo sa akin? Dinala mo pa ako dito sa abandonadong bahay na to. Kahit utangin mo na lang siguro yung tinapay, wag mo lang ako patayin. Sambit ni Jenny sa lalaki. Abandonadong bahay? Bahay ko to. Diretsang sambit nito, saka naupo sa mesa na nasa tabi lamang. Namilog ang mga mata ni Jenny. Nakakaya mong tumira dito? Seryoso ba? Oo, ang importante may tulugan. At isa pa, wala akong pambayad sa'yo, kaya huwag ka na umasa. Ha? Di ano nang gagawin mo sa akin? Nagpatuloy naman ang lalaki sa pag-aayos sa kusina niyang makalat. Ano bang ine-expect mo? Tanong ng lalaki sa kasyual na boses. Ngunit tila ba'y isang ideya ang nagpagapang ng kaba sa dibdib ni Jenny. Naalala niya kasi bigla kung paano siya natakot kagabi habang may nakatutok na matigas na bagay sa kanyang bewang. Agad siyang napahawak sa sarili at napalayo sa lalaki. Wait! Please no! Ayoko pang mamatay! Hindi mo naman siguro ako papatayin, di ba? Mabait ka naman eh. Sige na, sa'yo na lang yung tinapay. Ako na lang magbabayad nun kay Ma'am Marisa. Please, wag mo lang ako papatayin. Pagmamakaawa ni Jenny sa lalaki. Nakakunot na o namang humarap ang lalaki sa kanya. Masama ang tingin. Papatayin? Natakot naman si Jenny nang makita ang nakakamatay na tingin nito sa kanya. Agad siyang napaluhod. Please, ayoko pang mamatay. Hindi na ako magiging clumsy. Magiging tahimik na rin ako. Sunod-sunod na sambit ng dalaga, dahilan para mas lalong magtaka ang lalaki. Kulang na lang ay sambahin ni Jenny ang lalaki dahil sa takot at para hindi na siya nito patayin. Sino bang papatayin ko? Ako, pero wag mo... Ikaw? Bakit naman? Takang tanong nito sa kanya. Ha? Kasi, di ba gano'n naman kapag na-hostage? Pinapahirapan nila yung mga hostage nila tapos papatayin? Takang sagot ni Jenny. Ilang saglit lang ay napakamot na lamang sa kanyang ulo ang lalaki, saka napasandal sa sink. Napahawak pa siya sa kanyang bewang na animoy problemado. Ay, mukhang nagkakamali ka ng akala. Hindi naman kita pinapahirapan eh. Ang totoo, anong nangyari sa binti ko? Bakit may pasa? Tanong agad ni Jenny at pinakita ang binti nito. Hays, kasalanan mo yan dahil makulit ka habang buhat kita. Nabangga ka sa bakal at ang binti mo lang ang hindi ko nahawakan. Kaya yan, tumama. Paliwanag dito. Bakit ako nandito? Dahil masyado kang maingay kagabi at wala na ako ibang way dahil tumatawag ka na ng pulis. Nakaka-bad trip yung boses mo. Kaya wala na akong choice kundi dalhin ka muna dito hanggang sa magising ka. Hindi naman makapaniwala si Jenny habang nakatingin sa lalaki. Ibig sabihin, mali ang iniisip ko tungkol sa'yo. Pwede na ako umalis? Takang tanong ni Jenny sa lalaki. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki, saka napatalikod at bumalik sa ginagawa. Suit yourself. Nagulat naman si Jenny dahil sa biglaang pagsasalita nito ng Ingles. Ang gwapo naman ang Ingles niya, kaso mukhang adik eh. Sa isip-isip niya, saka agad na napailing. Nice! Ayan ka na naman, Jenny. Judgmental ka talaga. Dahan-dahang naglakad si Jenny papalapit sa pinto. Naanimoy nakikiramdam kung pipigilan siya ng lalaki na tumakas. Siyempre, dinala niya ako dito. Malay ko ba kung nagkukunwari lang si kuya? Mamaya kapag tumalikod ako bigla akong habulin eh. May kutsilyo pa naman sa tabi niya.
Sa isip-isip niya, hindi na alintana kung nagiging judgmental na naman siya. Hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas ng pinto at nakikiramdam pa rin siya sa lalaki. Sa kabilang banda naman ay nagpahinga na si Kit nang mawala na ang babae sa likuran niya. Sa wakas, tahimik na ulit ang kanyang paligid. Wala na ang matinis na boses ng dalaga na kinaiinisan niya. Psst, ang ingay-ingay. Alit-lit naman. Hindi match ang size sa lakas ng boses eh. Sa isip-isip niya habang inaayos ang niluluto. Ngunit ilang saglit lamang ay naramdaman niya ang nakakatusok na tingin ng kung sino ang nasa kanyang likuran. Akala ko ba umalis ka na? Tanong niya dito. Hindi siya lumingon dito, bagkus ay patuloy lamang siya sa pagluluto. Natatawang sagot ng dalaga, saka niya narinig ang mga yabag nito papalapit sa kanya. Ano? Tamad siyang humarap dito, kaya natigilan ng dalaga sa paglapit sa kanya. Hindi ko kasi alam ang pangalan mo eh. Hindi ko kilala yung nang kidnap sa akin. Sagot nito habang pinaglalaroan ang kanyang daliri. Napangiwi naman si Kit. Does it even matter? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Napataas din ang kilay ni Jenny na animoy nagulat sa biglaang pagsasalita niya ng Ingles. Natauhan naman si Kit kaya agad na siyang napatalikod. Umalis ka na hanggat hindi pa nagbabago ang isip ko. Sambit niya dito. Ano nga muna ang pangalan mo? Paano ko mapapatunayan kina mama na nakidnap nga ako kung di ko naman alam ang pangalan mo? Sasabihin na naman nila na kung sino-sino ang kasama mo ay baka nagnilandila ako sa gilid-gilid eh. Sambit nito sa kanya. Hindi maiwasang maloka ni Kit sa dalaga. Hindi niya alam kung nagmamaang-maangan lang ba ito o sadyang ganito talaga ang dalaga. Ano nga pangalan mo, kuya? Tanong pa nito, saka kumalabit sa kanyang likuran. Kit. Mahinang sagot niya dito. Oh, ilang taon ka na, kuya? Sigurado ka bang hindi ka magre-report sa polis? Kaya ka nagtatanong sa akin? Mariin niyang tanong dito. Ha? Hindi ha? Promise, wala akong binabalak na ganon. Agad natanggi nito. Hindi naman na nagsalita pa si Kit, ngunit nanatili pa rin sa kanyang tabi ang dalaga. Inis siyang humarap dito. Hindi ka pa ba aalis? Akala ko ba natatakot ka sa akin? Mukhang masarap kasi yan niluluto mo eh. Sambit ng dalaga sa kanya na natatakam na nakatingin sa kanyang niluluto. Napatingin siya dito at napailing. Sa huli ay wala na siyang ibang nagawa kundi hayaan itong sumabay sa kanyang kumain. Wow! Ang sarap! Ikaw may talent ka sa pagluluto. Malakas na sambit ni Jenny habang pinupuri ang luto niya. Nakakunot noon naman si Kit na tumingin sa dalaga. Pwede ba? Kumain ka ng tahimik? Ang sakit nga sa tenga ng boses mo. Totoo naman eh. Ang sarap kaya ng luto mo. Perfect husband material. Swerte siguro ng misis mo, no? Nakangiting sambit ni Jenny habang tuwang-tuwa na humihigop ng sabaw. Miswa lang naman ito na may itlog at tokwa. Mukha itong soup, ngunit masarap na at talagang nakakabusog. Wala akong asawa. Simpleng sagot lang ni Kit sa kanya. Natigilan naman si Jenny. Ganun ba? Di family mo, mama mo o kapatid? Natigilan naman saglit si Kit at napahinto sa pagsasalita. Habang si Jenny naman ay sarap na sarap pa rin sa pagsasalita. Wala na sila dito. Malamig na sagot ng binata. Ngunit mukhang hindi napansin ni Jenny ang senyalis na ito na ayaw na ni Kit na pag-usapan pa ang bagay na iyon. Nasa na ba sila? Tirahan natin sila. For sure matutuwa yan sila. Hindi ko rin sasabihin sa kanila na kinidnap mo ko dahil pinakain mo naman ako eh. Titirahan ko sila sa mangkok ha. Nakangiting sambit ni Jenny at akma na sanang magsasandok para ipagtabi ang mga ito. Natatakot kasi ang dalaga na baka maubos niya ang niluto ng binata, kaya itatabi na niya ang para sa pamilya nito. Ngunit natigilan siya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Patay na sila at hindi na sila babalik pa. Namatay sila dahil sa aksidente. Kasalanan ko kung bakit nangyari yun sa kanila. Kaya kailangan kong tanggapin na wala na sila. Sambit ng lalaki, saka walang emosyon ng mga mata na tumingin sa kanya. Ano? Masaya ka na ba? Tanong pa nito sa kanya. Natigilan naman si Jenny at para bang ngayon lamang siya naliwanagan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagot o sabihin sa binata. Tumayo na si Kit matapos nun, saka naglakad na palabas. Kainin mo yan kung gusto mong ubusin. Wala akong pakialam. Umalis ka lang kapag tapos ka na. Bili nito sa kanya, saka naglakad na palabas ng silid nito. Tila ba'y saglit na nawala ng kakayahan si Jenny para magsalita.
Bagkus ay naipit ang kanyang dila sa kanyang bibig at maging ang kanyang utak ay hindi makapag-isip na matino. Kaya pala, ngayon naintindihan ko na. Ang pamilya niya pala ang dahilan kung bakit may mga sugat siya sa palapusuhan niya, kung bakit may mga marka ng laslas sa kanyang puso, at kung bakit may bote ng lason sa gilid ng upuan niya. Sa isip-isip ni Jenny. Napansin naman na niya ang mga laslas nito dahil kitang-kita niya ang kamay nito. Ngunit, paalis na siya kanina sa silid nito ay saka lamang niya napansin ang bote ng lason na nasa tabi ng upuan. Nakakapagtaka naman na may magdadala ng lason sa kanilang bahay kung wala naman silang paggagamitan nito. Noong una ay nagdadalawang isip pa siyang bumalik noon. Ngunit may parte sa kanya na ayaw umalis dahil alam niyang may nangangailangan ng tulong niya. Hindi man niya matutulungan ang lalaki sa lahat ng bagay, ay malambot ang puso ni Jenny. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na tumulong dito. Hays, bahala na nga. Isa pa, sa palagay ko hindi naman talaga masamang tao si Kate. Baka ganun lang talaga personality niya. Tsaka, pinakain niya rin ako kaya hindi siya masamang tao talaga. Sa isip-isip niya, saka tuluyan na pakamot sa ulo. Pero, what if ininom na niya yung lason na yun? Buhay pa kaya siya? Mukhang wala na talaga siyang ganang mabuhay eh. Yung bahay niya nga sobrang dumi. Tapos hindi pa makausap ng matino. Parang hindi nang umingiti yung taong yun. Sambit niya sa isipan. Hello? Puntahan ko kaya siya. Hello, Jeannie? Pero nakakatakot naman kasi yung lugar nila. Mukhang nangungupahan na lang siya dun eh. Nakakatakot pa yung kalye dun, tas yung eskinita. Baka mamaya ay makidap na talaga ako ng tuluyan. Nagulat na lamang siya nang isang malakas na sampal ang nagpagising sa kanya sa realidad. Aray ko naman! Nakakasakit ka na ah! Malakas na sigaw ni Jenny kay Charlene na bigla na lang siyang hinampas sa muka. Ayan! Gising ka na rin sa realidad! Ano ba kasi ang pinubulong-bulong mo dyan? Kinakausap ka namin ni Ken eh. Para ka namang may sariling mundo dyan. Sambit ni Charlene sa kanya. Napatingin siya sa mga kasama at nakitang nandito na rin pala si Ken at Kay na nakatingin sa kanya. Sorry, may iniisip lang ako. Sambit niya sa mga ito, saka napaayos na upo. Napairap si Charlene sa kanya, saka nagtungo sa counter dahil may inaayos ito. Nag-aalala namang napatingin sina Ken at Kay sa kanya. Sigurado ka bang ayos ka na, Jenny? Baka na-trauma ka pa rin dahil sa nangyari. Hindi ba't nakidnap ka? Huwag ka muna kaya pumasok. Ako na lang muna ang kukuha ng shift mo at tutulong kay Kay sa gabi. Sambit ni Ken sa kanya. Ha? Hindi ayos lang ako. Oo nga. Sorry din, Jenny Kung hindi sana kita iniwan ng gabing yun, hindi ka sana makikidnap. Sambit ni Kay sa kanya. Napatingin siya dito na tila ba'y nagdududa. Okay, fine. Hindi sana dalawa tayong nakidnap at least may kasama ka, diba? Pagsuko ni Kay. Ano ba naman kasi ang magiging laban nilang dalawa doon ni Kay? Mas tarantahin pa nga ang lalaki kaysa sa kanya eh. Napabuntong hininga naman siya sa mga ito. Ayos nga lang ako. Maniwala kayo sa akin. Super okay lang ako. Nakangiting sagot niya sa mga ito, saka dinala ang isang box upang ayusin na sa shelves ito. At saka, kailan ba ako hindi naging okay? Napatili siya nang bigla na naman siyang madapa dahilan upang magkalat ang dala niya. Napasampal sa kanyang noo si Charlene bago lumapit sa kanya. Ayan! Sabi ko sa inyo baka tulog lang ang utak nito kanina. See? She's the same old Jenny the Clumsy. Sambit ni Charlene sa mga kasama. Ito kasi ang pinag-aawayan nila kanina. Dahil nag-aalala talaga sina Ken at Kay, habang si Charlene naman ay naiintindihan si Jenny na ayaw na nitong pag-usapan ng nangyari. Kaya as much as possible, ay kinukumbinsi niya rin ang dalawa na wag nang mag-alala kay Jenny. Napangiti na lang din siya sa mga ito at umakto katulad ng natural niyang kilos noon. Natapos na ang shift ni na Ken at nakauwi na rin si Charlene. Jenny, tulungan na kita dyan. Sambit ni Ken sa kanya. Hindi, kaya ko na. Sige na, baka madapa ka Sambit ni Ken sa kanya. Dala na nito ang bag nito dahil pauwi na rin ito. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang ibigay kay Ken ang dala at sabay silang naglakad papunta sa labas. Hindi man na ako kailangan tulungan dito, Ken. Tapos na nga ang shift mo Ayos lang. Nakangiting sambit nito. Nang matapos nilang itapon ng basura, ay inabot na rin ng binata ang basurahan sa kanya. Ayan, tapos na. Mauuna na ako umuwi Nga pala,
pwede ko ba makuha ang number mo? Tanong nito sa kanya. Ha? Oo naman. Para saan? Wala lang. Para naman makontak kita kahit nakauwi na ako. Sagot na lamang ni Jenny saka binigay ang kanyang cellphone. Nang makuha na niya pabalik ang cellphone niya, ay nakangiting humarap sa kanya ang binata. Ayan, nakasave na rin ang number ko dyan sa'yo. Huwag kang magdadalawang isip na tumawag sa akin kapag may nangyaring hindi maganda. Pupuntahan agad kita. Nakangiting sambit nito sa kanya. Ay, salamat Ken. Pasasalamat niya dito. Wala yun, Jenny. Sige na, pumasok ka na. Nakangiting sambit nito sa kanya. Tinapos niya ang shift niya nung gabing iyon. Malimit lamang ang customer nila ngayon, kaya naman walang ibang ginawa si Jenny kundi ang tumulala. Hindi niya maiwasang maalala si Kit. Hays, bakit ko naman pupuntahan yon? Pakialam ko pa kung ininom na niya yung alak. Sa isip-isip niya. Kahit na, tao rin naman si Kit. Namatayan siya at naghihinagpis pa siya dahil pakiramdam niya. Kasalanan niya ang nangyari. Hindi naman ata mabuti kung mamamatay lang din siya dahil doon. Sambit niya sa isipan. Dahil dito ay napagdesisyonan nito na bumisita sa lalaki. Tanghaling tapat at wala pa siyang trabaho, kaya nagtungo muna siya rito. Kit? Kit! Tawag niya dito, saka dahan-dahang binuksan ng silid, ngunit wala doon sa kama ang lalaki. Pshh! Nasaan na kaya yun si Mr. Kidnapper? Sa isip-isip niya, saka inilibot ang paningin sa paligid. Hanggang sa maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad siyang napalingon dito at nakita ang nakasando na si Kit. Taka itong nakatingin sa kanya, na animoy hindi makapaniwala na makita siya sa sarili nitong pamamahay. Isinara muna ni Kit ang pinto bago lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi ba't pinakawalan na kita? Takang tanong nito habang nakatingin sa kanya. Bagyan namang napatingala si Jenny dahil hindi hamak na mas matangkad ito kaysa sa kanya. Nandito ako para maningil sa utang mo. Diretsang sagot niya dito. Ha? Wala akong utang sa'yo. Paano pala yung tinapay? Wala kang bayad dun, no? Napataas ang kilay ng lalaki. Gusto mo na bang mamatay? Walang emosyong tanong ng lalaki na animoy seryoso talaga. Awkward namang napatawa si Jenny. May halong kaba at takot ang bawat tawa niya. Ito naman, hindi mabiro. Joke lang yon. Ito binilhan kita. Huwag ka naman loloob ng grocery para kumuha ng tinapay Sermon niya dito, saka inabot ang isang paper bag. Nakakunot na kinuha ito ni Kit at tinignan ang loob. Kapareho ito ng mga tinapay na kinuha niya sa grocery nito. Hindi ko kailangan to. Tamad niyang sagot, saka inabot pabalik ang paper bag sa dalaga. Ha? Nagsawa ka na, no? Sabi sa'yo masyado kasing matamis yan. Tapos yan pa yung kinuha mo nung nakaraan. Pasalamat ka at nagdala rin ako neto. Nakangiting sambit ni Jenny, saka ipinakita naman ang isang supot pa ng plastic bag. Ano na naman yan? Ulam. May bigas din, pero konti lang yan. Dahil hindi naman ako mayaman, no? Isa lang akong mabuting Samaritano na pinadala ng Diyos sa lupa para tulungan ang mga nangangailangan. Nakangiting sambit niya sa lalaki. Doon na nangasim ang mukha ng lalaki. Na animoy sumama ang timpla dahil sa kanyang narinig. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bakit naman? Tignan mo nga ang sitwasyon mo ngayon. Halos puro instant noodles na nga lang ata kinakain mo. Tapos yung mga gamit mo, kalat-kalat. Alam kong nagluluksa ka, pero hindi naman tama na mabuhay ka na lang ng ganito, no? Sermon niya pa dito. Agad na lumapit ang lalaki sa kanya, dahilan upang mapasinghap si Jenny. Halos magdikit ang mukha nila dahil sa sobrang lapit nila. Kinakaawaan mo ba ako? Ha? Gusto mo ba talagang mamatay? Ha? Syempre hindi. May kailangan pa akong buhayin sa pamilya namin Dahan-dahan lumayo si Kit sa kanya. In short, nahirapan ka rin sa mga responsibilidad na meron ka. Biglang naging soft ang boses nito. Ha? Oo, mahirap talaga. Di papatayin na lang kita. Mas mainam na to dahil hindi ka na maghihirap kapag namatay ka na. Wala ka nang nararamdaman na sakit o pagdurusa dahil wala rin namang saysay ang buhay. Patuloy ka lang masasaktan habang buhay ka. Sambit na lalaki at tamad na tumalikod sa kanya. Sandaling natigilan si Jenny. Ngayon lamang niya napansin
na sobrang laki ng diferensya ng paniniwala nila ni Kit. Hindi! Malakas na sambit ni Jenny, dahilan upang mapahinto si Kit sa paglalakad. Oo, mahirap ang buhay dahil masasaktan at masasaktan ka. Pero hindi ba't yun din ang dahilan kung bakit natin nasasabing buhay tayo? Dahil nakakaramdam tayo ng sakit? Tanong niya dito, dahilan para mapalingon ng lalaki sa kanya. Kung kailangan ko munang maramdaman ng sakit at mawala ng pamilya para maramdamang buhay ako, mas pipiliin ko na lang mamatay kaysa maranasan ng panandali ang saya na wala namang patutunguhan kundi kamatayan at kalungkutan. Sambit ng lalaki sa kanya habang diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi naman magawang makasagot ni Jenny dito. Ramdam niya ang sakit at pagdurusa sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa lalaki at walang salitang binitawan. Nagtaka rin si Kit dito dahil hindi nito pinuputol ang tingin nila sa isa't isa. Nagulat na lamang si Kit nang nasa harapan na niya ito. Walang ano-ano ay mabilis siya nitong kinabig at ibinaon ang ulo niya sa dibdib ng dalaga. Anong? Gulat na tanong niya at hindi na nagawa pang makapagsalita nang masubsob ang mukha niya sa malaki nitong dibdib. Shh! Alam kong nasasaktan ka ngayon, Kit. Pero may oras ka pa. Hindi porket nawala ng mga mahal mo sa buhay, tuluyan ka na ring mawawala ng gana sa buhay. Hahayaan kitang umiyak ngayon. Ilabas mo ang mga nararamdaman mo. Tatanggapin ko. Pero, hindi ko hahayaan na kaingin ka ng guilt at lungkot mo. Hindi mo kasalanan kung bakit sila namatay. Huwag na huwag mong iisipin na magiging masaya ang mama at kapatid mo kung sakaling makita ka nila sa ganyang kalagayan, Kit. Mahabang bulong sa kanya ni Jenny habang nayakap ito sa kanya. Para itong isang ate na nag-aamo sa kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Kit dahil ramdam niya ang sinseridad sa boses lamang ni Jenny. Maya-maya pa ay napayuko si Kit. Bakit mo ako niyayakap? Di ka ba natatakot na saksakin kita basta? Tanong nito sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot ito sa kanya, ay bahagyang humiwalay si Jenny sa kanya at nakangiting sinalubong ang kanyang mga tingin. Alam kong hindi mo ako mapapatay, Kit. Alam kong hindi ka masamang tao, kaya hindi mo ako magagawang mapatay. Sambit nito sa kanya, dahilan para matigilan si Kit. Mas ikinagulat niya pa nang bigla siya nitong niyakap kahit na mas patangkad siya dito. Bahagya tuloy siyang nakayuko nang maramdaman ang marahan na halik nito sa kanyang noo. Hindi kita iiwan, Kit. Tutulungan kitang magbagong buhay para nang sa ganon, tuluyan mo na ring matanggap na wala na sila. Sambit nito sa kanya. Ramdam ni Kit ang pag-iinit ng kanyang tenga dahil sa hiya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang lakas ng tama ng mga salitang iyon ni Jenny. Para siyang hinihele ng boses nito. At sa hindi malamang dahilan ay para siyang kinakabahan na baka marinig ng dalaga ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Napaiwas na lamang siya ng tingin dito at tumalikod. Psh! Bahala ka sa buhay mo. Binabalaan na kita. Hindi ako magbabago para sa'yo. Sino bang nagsabing magbabago ka para sa akin? Magbabago ka para sa sarili mo, Kit. Para maliwanagan ka kung gaano kasaya ang mabuhay kahit na minsan kailangan mong masaktan at umiyak. Sambit nito sa kanya sa katuluyan ng umalis sa harapan ng dalaga. Psh! Bahala ka dyan. Matutulog na ako. Sambit na lamang niya dito saka nagtungo sa kanyang silid. Napatingin siya sa kisame at bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan ang nakababatang kapatid na si Dayan. Ito ang kasama niya noon na kasabay ng mama niya namatay. Dalawa lang naman kasi silang magkapatid at ang kanilang nanay ang kasama nila. Masaya ang naging buhay nila hanggang sa isang iglap ay kinuha na lang sa kanya bigla ang dalawang natitirang tao sa kanyang buhay. Tss! Why do I feel like siya si Dayan? That's why I hate her voice. Pareho silang matinis ang boses. Sa isip-isip niya, saka inis na napapikit na lamang. Nagising na lamang si Kit nang marinig ang malakas na tunog sa labas. You put it down like New York City. I never sleep while like Los Angeles. My fantasy harder than Miami. I feel the heat, oh, it's international love, oh. Napahinto si Jenny sa pagkanta nang mapansin si Kit na nakatingin sa kanya. Oh!
Pahabol pa ni Jenny bago humarap sa lalaki. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Kit sa kanya. Kumakanta? Alam ko, rinig ata yung pagkanta mo hanggang sa kabilang baryo eh. Bakit hawak mo yung walis na yan? Takang tanong ni Kit sa kanya. Naglilinis lang naman po ako. Sambit nito sa kanya. Bakit ka naman naglilinis dito? Kasi madumi? Patanong din na sagot ni Jenny na animoy isang walang kwentang tanong ang sinabi ni Kit. Napahilamos na lamang ng kanyang mukha si Kit, saka lumapit sa babae. Agad niyang kinuha ang gamit nito at isinukbit sa leeg ng babae. Teka! Bakit? Anong meron? Takang tanong nito habang itinulak siya ng binata papunta sa pinto. Umalis ka na, kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda sa'yo dito. Pananakot ni Kit sa dalaga, saka isinara ang pinto. Wait! Papasukin mo ako! Naglilinis lang naman ako! Pagkatok ni Jenny sa pinto, ngunit wala nang pakialam si Kit dito. Naglakad na lamang siya papunta sa maliit niyang kusina at napansing malinis na nga ang lugar. Agad na niyang pinatay ang tugtog dito sa speaker niya, saka napaupo sa upuan. Ang sakit ng ulo ko. Dumagdag pa yung babaeng yun. Wala ba siyang trabaho? Naisipan niya pang pumunta dito para lang maglinis. Sa isip-isip niya habang nakahiga sa upuang mahaba na gawa sa kahoy. Inilagay niya ang braso sa ibabaw ng noo niya. Biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ng dalaga kanina. May pag-asa pa ba talaga ako? Magagawa ko pa bang makamove on, ma? Dayan? Kung wala rin naman mga mahal ko sa buhay, ano pang silbi ang buhay ko? Lahat-lahat binigay ko sa kanila. Para kanino pa ako babangon kung hindi sa kanila? Sa isip-isip niya, saka dahan-dahang napapikit. Bahagya niya pang naririnig ang malakas na sigaw ni Jenny sa labas habang kinakalampag ang pinto. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Naiinis lamang siya dito dahil masyadong madaldal ang babae at nakikita niya dito ang nakababatang kapatid na namayapa na rin. Ilang saglit lamang ay bigla siyang naalimpungatan nang marinig ang malakas na kidlat. Napapungas-pungas pa siya nang mapansin na madilim na ang paligid. Hindi pa naman gabi, ngunit dahil sa malakas na ulan ay sobrang kapal ng ulap na parang halos gabi na kahit mag-aalas 5 pa lamang. Nakakagutom naman ang panahon na to. Humihikab na sambit ni Kit saka bumangon sa hinihigaan. Sandali siyang napasilip sa bintana para tingnan kung gaano kalakas ang ulan. Wah! Agad na napasigaw si Kit nang biglang bumungad sa kanya ang babae na halos pumakat ang muka sa bintana niya. Tulong! Buksan mo! Nilalamig na ako! Malakas na sigaw ni Jenny sa labas habang basang-basa na nakatayo at yakap ang sarili sa labas. Siya na naman? Hindi pa rin siya umaalis? Takang tanong niya, saka nagtungo sa pinto upang pagbuksan ito. Ano bang kailangan mo? Di ka pa umuuwi? Lamig ako ko. Nanginginig na sambit nito sa kanya. Pinapasok naman nito ni Kit at saka inabot ang isang tuwalya na nakatago lang sa cabinet niya. Bakit hindi ka pa rin umuuwi? Sinabi ko naman sa'yo na wala kang mapapala sa akin dito. Sambit ni Kit sa kanya. Ayaw mo akong papasukin eh. Nanginginig pa rin ang boses nito sa pagsasalita. Bakit hindi ka na lang umalis? Naiwan ko yung wallet ko dito sa loob. Diretsang sagot ni Jenny, saka itinuro ang wallet na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Napailing na lamang tuloy si Kit, saka itinapon ng tuwalya kay Jenny. May damit ka ba dyan? Basa na kasi ako eh. Sabay silang napatingin sa damit ni Jenny at tila ba'y namula si Kit dahil bakat na ang dibdib ng dalaga kahit na nakasuot ito ng bra. Basang-basa na kasi ang suot nitong shirt. Kaya naman, agad na siyang tumalikod upang bigyan ito ng mga damit niya. Yan lang mga damit na nandito. Huwag ka na maarte. Sa banyo ka magpalit. Sambit niya dito, saka iniwan ng dalaga. Bakit kasi dito niyo pa naisipang pumunta kanina? Sa isip-isip niya. Paglabas ni Jenny sa banyo, ay agad na siyang lumapit kay Kit. Ayos ba? Medyo may kalakihan ng pants oh. Tignan mo naman, doble ata ng laki ko ang pants mo eh.
Sambit nito at ipinakita pa kung gaano kalaki ang pants niya. Pagpasalamat ka at meron. Tugon lamang nito sa kanya, saka napatingin na sa ibang direksyon. Psst, oo na. Anong oras kaya titila ang ulan? Mukhang hindi na ako makakapasok sa trabaho ah. Madilim na rin sa labas. Mahinang sambit ni Ginny. Dito ka na lang matulog. Delikado na kung maglalakad ka pa sa labas. Mahinang sambit ni Kit, bahagya pa siyang nauutal ng sinabi yon. Nagliwanag naman ang mukha ni Jenny dahil sa suhestyon niya. Talaga? Papayagan mo ako matulog dito? Tuwang-tuwa na sambit nito. Oo, pero ikaw, dito sa labas. Isa lang ang kwarto dito. Sige, ayos lang sa akin. Sagot naman ito kay Kit. Nagpatuloy na nga si Jenny at inayos na niya ang mga kalat. Nanood naman si Kit sa kanya habang abala siya sa pag-aayos. Nang matapos na siya sa paglilinis, ay nagtungo naman si Jenny sa kusina para magluto na. Anong niluluto mo? Tanong nito sa kanya. Naisip ko na mag-ampalaya tayo na may itlog. Mabuti na lang at may dala rin akong gulay kanina. Sambit nito sa kanya. Nagpuyos pa si Jenny bago energetic na nag-umpisa sa pagluluto. Pshh! Lahat ba talaga ng mga panda size na babae? Merong maladragon na boses sa ingay at lakas? Siya lang naman mag-isa, pero nagsasalita na siya ng mag-isa. Sa isip-isip ni Kit habang nakatingin sa dalaga na tuwang-tuwa habang nagluluto. Tila ba'y may kausap din ito habang naghahalo sa pagluluto. Bakit? Kanina ka pa nakatingin sa akin. Puna ni Jenny sa kanya nang mapansin nito ang tingin niya. Pwede ba akong magtanong? Tanong niya sa dalaga. Oo naman, ano yun? Di ka ba natatakot na makakasama mo ako ngayong gabi? Na tayong dalawa lang? Hindi naman. Bakit? Hindi magagalit ang parents mo? Ano ako, bata? At saka, maintindihan ni mama kung hindi ako makauwi ngayon. Mas uunahin ko syempre ang kaligtasan ko, no? Sagot nito sa kanya. Saglit na natigilan si Kit nang marinig ang sagot nito. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng inggit sa dalaga dahil alam niyang may naghihintay sa dalaga sa bahay nito. Jenny. Tawag ulit nito sa dalaga. Ano bang dahilan kung bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya dito. Dahil sa totoo lang ay hindi niya talaga maintindihan ng dalaga kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na to. I did something bad to you. Kinidnap kita at pinagtangkaan ng buhay mo. Pero sa halip na isumbong ako sa pulis, nandito ka pa para tulungan ako. Kahit na hindi ko naman talaga kailangan ng tulong mo. Sambit ni Kit habang nakayuko. Sabi ko nga sa'yo, mabait kasi ako. Parang bata na sagot nito sa kanya. Seryoso ako dito, Jenny. Napangisi naman ang dalaga. Uy! Tinawag na niya ako sa pangalan ko. Nagiging komportable ka na sa akin, ano? Pang-aasaran ng dalaga sa kanya na agad niyang ikinainis. Psst! Never mind. Wala ka talagang kwentang kausap. Sambit niya dito, saka agad na napaiwas ang tingin. Mas natawa tuloy ang dalaga sa kanya dahil sa kanyang inakto. Totoo naman kasi. Ewan ko ba? Sa panahon ngayon, kapag tumutulong ka sa tao magdududa agad sila. Na para bang may pinaplano akong masama kapalit ng pagtulong. Hindi pa pwedeng gusto ko lang talaga tumulong? Dahil alam kong yun ang tama. Sambit ni Jenny habang nakangiting naghahalo ng niluluto. Alam ko, sa panahon na to mahirap nang magtiwala sa ibang tao. Nagkalat na ang mga taong may maiitim na balak sa kapwa. May masasamang intensyon. Bata pa lang ako, alam ko na yan. Kaya sabi ng papa at mama ko, sa mundong puro kasamaan ang namamayani, nararapat lang na maging isa tayo sa mga taong magiging ilaw. Hindi man para sa lahat, kundi para sa mga taong maabot ng liwanag natin. Mahabang litanya ni Jenny. Pasimpleng napatingin si Kit sa dalaga. May ate ako noon. Biktima siya ng rape nung high school. Hindi niya yun sinabi maski sa akin. Tapos palagi lang siyang nakangiti. Hanggang sa isang araw, nakita na lang namin siya na walang buhay sa kwarto. Matapos yung uminom ng lason.
Kaya, nung nakita ko ang laso na nasa mesa mo, noong unang araw na dinala mo ko dito, hindi ko maiwasang maalala si ate. Napahinto si Kit dahil hindi niya inaasahan ang kwentong ito ng dalaga. I'm sorry to hear that. Sambit niya sa dalaga. Pilit namang ngumiti si Jenny sa kanya. It's okay. I already moved on. Kahit na masakit pa rin sa amin ang pagkawala ni ate, pinilit naming mag-move on. Dahil alam namin, hindi titigil ang mundo para hintayin kaming magluksa. At sa halip na magalit sa mundo, mas minabuti kong gumaya kay ate. Kahit na masakit ang mga pinagdadaanan niya at walang nakakaalam ng mga yon, mas minabuti niyang maging mabuting tao. Dahil kay ate, mas pinili kong maging liwanag din sa mga taong nawawalan na rin ng pag-asa. Katulad nung kung paano niya ako tinulungan sa lahat ng bagay. Sambit ni Jenny, saka napatingin kay Kit. Nagtama ang paningin nila sa isa't isa. Napangiti ng napakatamis ang dalaga. Kaya sana magawa mo ring makamove on at matutunan mo kung gaano kahalaga ang buhay. Kahit na sa tingin mo, wala ng tao na naghihintay sa'yo. Alam kong may isa dyan na masaya dahil buhay ka. Isa pa, nandito na ako di ba? Nakangiting sambit ni Jenny sa kanya. Napaiwas naman si Kit ng tingin sa dalaga. He hates to admit it, but she's right. Alam niyang hindi magagawang magsinungaling ni Jenny dahil danas na rin nito ang bagay na dinanas niya. Ngunit sa kabila nito ay nagagawa pa rin ngumiti ng dalaga. Napatingin na lamang siya sa kawalan. Can I really do it? Sa isip-isip niya, saka napatingin sa kisame. Makalipas ang ilang araw ay halos napapadalas na ang pagbisita ng dalaga sa bahay niya. Tinutuon nito ang mga pangako nito sa kanya. Natutulungan siya nito. Naninibago pa nga siya dahil sa tuwing nandito ang dalaga ay bigla na lamang lumilinis ang bahay niya. Sige na, ayaw mo ba? Bukas babalik naman ako dito Gagala tayo. Pag-aaya sa kanya ni Jenny. Ayoko lumabas. Bakit naman? Aamagin ka dito sa loob ng bahay mo At saka, wala ka bang balak magtrabaho? Pwede kita tulungan. May alam akong hiring. Sambit nito sa kanya. Nais man niyang sumama sa dalaga, ngunit hindi niya magagawa. Espesyal ang araw bukas, kaya naman hindi siya lalabas ng bahay niya. Napasimangot na lang tuloy si Jenny dahil hindi niya nakumbinsi ang binata. Psh! Bahala ka nga dyan. Nakakaboring na dito sa bahay mo Hindi na lang ako pupunta bukas. Pagtatampo na sambit ng dalaga. Di wag ka nang pumunta bukas. Mas maayos kung ganun. Malamig na sagot ng lalaki. Saka nilampasan na siya sa paglalakad. Napakunot noon naman si Jenny dahil bigla na lamang nagbago ang mood ng lalaki. Ha? Anong problema nun? Bigla na lang nagbago ng mood. Sa isip-isip ni Jenny. Dahil malapit na rin ang 4:00 ay nagpaalam na rin siya sa lalaki. Kahit na wala naman talaga itong pakialam. Umalis na lang din siya para pumasok na sa trabaho. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Jenny dahil halos 4:00 na rin siya na madaling araw nakauwi kanina. Agad na siyang tumungo sa kusina at naabutan ng kanyang nanay na naghuhugas ng pinggan. Oh, mabuti naman at gising ka na. Wala ka bang trabaho anak? Tanong nito sa kanya. Wala po ma. Mamaya pa diba? Sige, tamang-tama. Aalis kami ng papa mo. May pupuntahan kami di ako lang po mag-isa dito? Oo anak, kailangan naming dumalo. Dahil kumari ko ang may binyagan at ninang daw ako. Napabuntong hininga na lang tuloy siya. Hindi maiwasang mo-board ni Jenny habang nakaupo sa upuan. Wala man lang kasi siyang kausap. Bilang isang madaldal na tao kasi ay hindi niya kakayanin na walang makausap sa buong araw dahil baka mabaliw siya. Alam kong nakaka-boring sa bahay ni Kit pero mas nakaka-bored dito sa bahay. Bahala na nga. Sambit niya sa sarili at agad na kinuha ang mga gamit. Wala na siyang pag-aalangan na nagtungo sa lugar ni Kit. Kumatok muna siya sa pinto nito nang biglang may sumigaw sa kanya. Ate! Ikaw yung kasama palagi ni Kuya Kit, di po ba? Tanong ng isang bata. Ha? Oo, nasan pala siya?
Walang nasagot eh. Nandun po siya ate sa ginagawang bahay na 3rd floor. Nandun po yan lagi kapag ganitong araw. Sambit ng bata. Huh? Anong ganitong araw? Ngayong araw po kasi, namatay ang mama at kapatid ni Kuya Kit noon dahil sa aksidente. Nakakatakot nga po eh. Baka tuluyan na siyang tumalon ngayon. Pagbabalita ng bata. Huh? Nasaan ang bahay na yun? Nagkatinginan naman ang dalawang bata, saka sila tumakbo na sinundan naman ni Jenny. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Jenny ang mga tao mula sa di kalayuan. Nakatanaw ang mga ito sa itaas na animoy may tinitingnan. Nako, batang yun talaga, Diyos ko! Sambit ng isang ginang. Hay nako, taon-taon na lang yang ganyan. Dapat talaga ay naagapan yan kahapon pa eh. Oo nga eh, kaso walang nakaalala. Kawawa naman ang batang yan. Wala na kasing pamilya kaya ganyan. Agad na napatingala si Jenny sa taas at nakita ang lalaki na walang emosyon ng mga mata. Sa halip na sumigaw dito, ay agad siyang tumakbo sa likod ng bahay upang pumunta sa kinaroroonan ng lalaki. Pagdating niya sa 3rd floor, ay naabutan niya ang dalawang lalaking pilit na inaabot si Kit. Kuya Kit, tama na yan! Bumaba ka na dyan! Sigaw ng isang lalaki. Ate, huwag kang lalapit sa kanya. Baka mas lalo siyang tumalon. Paalala ng isa, ngunit walang pakialam si Jenny at patuloy lamang sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa railings na ginagawang balkonahe. Jenny? Takang tanong ni Kit nang makita siya. Hindi naman niya ito pinansin, bagkus ay ginawa niya ang ginagawa ng lalaki at tumayo rin sa railing. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Takang tanong ni Kit sa kanya. Tatalon. Ha? Bakit? Naguguluhan na tanong ng lalaki. Susunod ako sa iyo. Ha? Pero may pamilya ka. May iwan mo sila kung sakaling mamamatay ka. Eh ikaw rin naman ah. Wala na akong pamilya, Jenny. Wala nang taong naghihintay sa akin. Isa pa, ayoko nang magdusa pa. Dahil paulit-ulit na lang bumabalik sa isipan ko ang pagkamatay nila. Wala nang taong nandyan para sa akin. Eh ano ko? Nangako ako sa iyo, diba? Tutulungan kita. Napayuko ang binata. Di mo ako naintindihan, Jenny. Then let me know. Bakit ba kailangan niyo magpakamatay? Let me understand. Bakit ang pilis lang sa inyo napakawala ng buhay na meron kayo? Parehas kayo ni ate. Sa tingin niyo ba, ganun lang kadali ang buhay? Sa tingin niyo ba mababawi niyo ulit yun? Umiiyak na sambit ni Jenny. Hindi niya naiwasan pang umiyak dahil sa sitwasyon na meron sila. Nakakapit pa rin silang dalawa na mahigpit sa railing. Natigilan naman si Kit nang makitang umiiyak ang dalaga. Sa hindi man lamang dahilan ay para bang may tumusok sa kanyang puso. Hindi siya sanay na makita itong umiiyak. Jenny, I hate suicidal people! Alam ko napapagod na kayo pero hindi niyo pa pwedeng hayaan pa ang sarili niyo na pumawi. Pero, mauuna akong tatalon dito kapag hindi ka pa umalis dyan. Umakyat ka na bago pa ako tumalon. Utos sa kanya ni Jenny. Ha? Hindi ba't dapat ikaw ang unang umalis? Delikado itong ginagawa mo. Alam ko, kaya umalis ka na. Dahil baka mahulog na ako bago ka pa makabalik. Sambit ni Jenny. Nagkukunwari pa si Jenny na malaliglag. Kaya naman, mas tumoble ang kaba ni Kit. Nagkatinginan ang mga taong nanonood. Hindi nila inaasahan na madadaan sa ganito ang binata. Wait! Oo na, alis na ako. Huwag kang bibitaw. Baliw ka ba? May inis sa boses na sambit ni Kit. Agad nang umalis si Kit sa railings at tumingin kay Jenny. Oh, umalis na ako. Bumalik ka na rin dito. Delikado dyan. Sermon niya sa dalaga. Dahan-dahan namang naglakad na pabalik si Jenny. Ngunit, bago pa siya makaalis sa railings, ay napabitaw ng hawak si Jenny. Jenny! Malakas na sigaw ni Kit at maging ang mga taong nakikinood ay napapahiyaw na din. Agad na sumulyap si Kit sa dalaga at nakitang nakahawak pa ito sa railings. It's a prank! Pabiro pang sambit ni Jenny habang nakangisi sa lalaki.
Napakunot naman ng noo si Kit. Sa tingin mo ba nakakatawa yun? Hindi magandang biro, Ginny. Sambit niya sa dalaga at agad na kinuha ang kamay niya upang iangat. Napanguso naman si Ginny. Naiilang ako dahil nagdrama ako. Hindi pa naman bagay sa akin na magdrama. Nakangusong sambit ni Ginny. Inis na napatingin sa kanya ang lalaki. Pero bakit kailangan mo pang magbiro ng ganun? Paano kung nahulog ka nga doon? Inis na tanong ni Kit kay Ginny. Kinabahan ka ba? Malamang. Ano na lang mangyayari kung nahulog ka talaga doon? Inis na sambit pa nito. Sorry na. Hatis, alam mo na ang pakiramdam nung nakita kita dito. Yung takot na nararamdaman mo. Kasama yun sa mga emosyon na mararamdaman mo dahil buhay ka. Sambit niya sa lalaki. But I don't have a reason to live anymore. Nakayukong sambit ni Kit. Nagulat na lamang siya nang sinalo ni Ginny ang magkabila niyang pisngi. Di, gumawa tayo ng rason for you to live. I'll appoint you as my boyfriend. Sambit ni Ginny habang malawak ang ngiti sa labi. Ha? Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Kit. I'll make you my boyfriend. Sa ganong paraan, may responsibilidad ka sa akin bilang jowa ko. Di, magkakaroon ka ng rason para mabuhay. Ayos ba? Nakangiting tanong niya dito. Namula naman sa hiya si Kit. Bakit ikaw pa? Mahinang tanong ni Kit, saka napaiwas ng tingin. Mabilis namang hinawakan ni Ginny ang pisngi niya at muling iniharap sa kanya ang mukha nito para magtama ang kanilang paningin. Napataas naman ang kilay si Ginny. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Tanong niya dito. Di naman sa ganun. Hanapan na lang kita kung ayaw mo. Mahinang sambit ni Ginny. No, I think you're okay. Sambit nito sa dalaga. Unti-unti nang lumawak ang ngiti sa labi ni Ginny nang marinig ito. Lumipas ang mga araw ay mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Katulad ng nakasanayan ay makulit at madaldal pa rin talaga si Ginny. At si Kit naman ay napapatingin na lamang sa nobya niya. Bro, kumusta? Nagsisisi ka na ba na naging jowa mo ang pinsan ko? Natatawang asar sa kanya ni Junior, ang pinsan ni Ginny. Kasalukuyan silang nasa pamilya ni Ginny dahil ipinakilala siya nito sa parents nito. Sakto naman na birthday ng isang pinsan ni Ginny. Kaya naman, sama-sama na rin sila ditong mag-anak. Hindi makasagot si Kit dahil hindi niya maiwasang mahiya sa nobya. Paano ba naman kasi? Sayaw ito na sayaw sa gitna habang ang mga tao ay natatawa dito. Alam ko, masasanay ka rin dyan kay Ginny. Ganyan talaga yan. Joker yan sa aming magpipinsan eh. Pero mabait yan. Para nga yung santo minsan eh. Lahat ng taong nangangailangan eh, tutulungan yan. Sambit sa kanya nito. Yeah, I know. Tsaka, isa rin ako sa mga taong tinulungan niya. Kaya nagpapasalamat talaga ako dahil nandyan siya para sa akin. Sambit niya sa lalaki. Lumawak naman ang ngiti sa labi ni Junior. Naks! Mukhang magaling pumili si Insan. Pasado sa akin to mga pinsan. In love na in love kay Jinjin. Nakangiting sigaw ni Junior sa ibang pinsan. Napatingin naman si Kit sa mga ito. Jinjin? Takang tanong niya sa mga ito. Oo. Palayaw niya yun. Ginny kaya Jinjin. Ako naman Junior kaya Junjun. Natatawang paliwanag dito. Kuya Kit, Janjan nga pala. Short para sa janitor. Pakilala ng isa na lumapit sa kanya. Siya naman ang janitor namin sa magpipinsan, kuya. Bulong pa ni Junior na narinig ni Janjan. Ano sabi mo? Wala. Natawa na lamang si Kit dahil hindi niya inaasahan na ganito siya i-welcome sa pamilya ng dalaga. Walang duda na magkakapamilya ang mga ito dahil masyado silang energetic at hyper. Maski ang mga bata ay mula umaga hanggang gabi naglalaro. Naging masaya naman si Kit sa relasyon nila ni Ginny. Hindi naman siya nahirapan na makisama dito dahil alam naman niya sa sarili niya na may nararamdaman na siya dito noon pa man. Mas lumalim pa nga ito nang mas nakilala niya ang dalaga nang maging sila na. Hello, Sir George? Yes po. Pwede po ba tayo magkita bukas? Tanong ni Kit sa kabilang linya. Oo naman, iho. Sagot naman sa kanya nito. Si Sir George ang kanyang legal advisor noon
noong may maliit pa siyang negosyo. Oo, negosyante siya noon. Ngunit dahil sa pagkamatay ng parents at kapatid niya, ay hindi na niya itong nakayanan pang asikasuhin. Lalo pa at wala na siyang katuwang. Kaya naman hindi rin nagtagal ay na-bankrupt din ito at bumagsak. Sa kabutihang palad ay may natitira pa pala siyang investment na hindi niya pa nakukuha. Mahigit 500,000 din yun. Kaya naman ginamit ito ni Kit upang magsimula ulit. Kit, ayos ka lang? Tanong ni Jenny sa kanya nang makita siya nitong nakatanaw sa malayo. Huh? Oo. Ayos naman. Sagot niya dito. Pasimpleng hinimas ni Jenny ang braso niya habang nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ano bang iniisip mo at parang napakalalim naman ata niyan? Sambit nito sa kanya. Napangiti lamang si Kit saka inilapit ang nobya. Nakaupo kasi siya sa upuan habang ang nobya ay pinaupo niya sa kanyang kandungan. Ayos lang ako, babe. Sabi mo eh. You look so cute tonight, babe. Sambit ni Kit. Palagi naman no, hindi lang ngayon. Napangiti si Kit, saka mabilis na ninakawan ng halik ang dalaga. Hoy, bakit mo ginawa yun? Takang tanong ni Jenny sa kanya. Napangiti naman ng malawak si Kit. I love you, Jenny. My one and only woman in my life. Nakangiting sambit ni Kit. Ang kaninang gulat na ekspresyon ay napalitan ng pagngisi ni Jenny. Ikinapit niya ang kanyang braso sa balikat ni Kit. Sabi na eh, mauhulog ka din talaga sa akin eh. I love you too, babe. Wala nang pagpapanggap to ah. Never naman akong nagpanggap, love. Maybe, na-late ko lang na-realize pero masaya akong ikaw ang naging dahilan ko para mabuhay. Salamat sa iyo. Nagkaroon ako ng rason para gumising at magsikap para sa kinabukasan nating dalawa. I love you. I love you always, my love. Nagtapat ang kanilang noo matapos nun, kasabay ng paglapat ng kanilang mga labi. Makalipas ang ilang taon, ay nagpakasal silang dalawa at nagkaroon ng kambal na anak. Hindi man naging maganda ang una nilang pagkikita, ay naging dahilan naman ito para maging mas mabunga at masaya ang pagmamahala nila sa ngayon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga kwento ng Siren Radio. Pero bago po tayo umalis, shoutout muna kay Marilu Retuta from Singapore, Karen Verazas from Masbate, April Ann Moreno Gucor from San Rafael, Sitio Balite, Davao City, Joy Adornado from Baras Rizal, Shiza May Cabogrin from Dipolog City. Shoutout din sa Liberato Family ng Montalban Rizal, Genevieve Lusirit ng Tagaytay City, Imelda F. Forteza from Calamba, Laguna, Cherry Reposo from Taguig City, at syempre hindi magpapahuli, Jeanette Honghong Anggot from Dumaguete City. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.